Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin. Thank God it's Friday. Good morning po mga kaibigan at happy Friday sa inyong lahat. Another weekend na naman po ang paparating. Tayo po ba ay takot sa change? May mga taong very resistant to change. Basta magbabago na talagang nagmamatigas sila. Ayaw nila ng pagbabago kasi nga naman maraming mga adjustments na kailangan gawin. Ang sabi po ay never be afraid of change. You may lose something good. Yes, pag nagbabago, maaaring may mawala sa atin na maigi, mabuting bagay. But, ang sabi, you may gain something better. Maaari nating makuha, maaari tayong makatanggap ng mas mabuti, mas maiging mga bagay. So, let us be open sa pagbabago. Ako po ang inyong kaibigan, Melo Anadem Ong, dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang programa pong ito, hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan na kami ay samahan sa araw-araw tuwing umaga po alas 6 hanggang alas 7. Atin pong tinatalakay kung paano po natin mapapangasiwaan ng matalino ang ating pinansyal na aspeto sa loob ng tahanan. Ganon din po kung paano tayo lalago, lalalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Paano tayo sa Kanya magkakaroon ng buhay na relasyon. Yan po ang pinakalayunin ng ating programa, na mapadalhan kayo ng pag-asa na tanging nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kami po ay namimigay pa rin ng mga aklat at aralin sa Biblia. Sa inyo po namang nakatanggap na, pagpalain po kayo sa mga inyong pag-aaral, sa inyong pagbabasa. Nawa po kayo ay nakakasumpong ng mga katotohanan sa mga babasahing ito. At sa mga hindi pa po, maaari kayong magkaroon ng mga aklat na aming ipinamimigay kung kayo ay nanonood sa Facebook or sa YouTube. Ito po ay makikita ninyo on your screen, ilan sa mga aklat na atin pong ibinibigay. Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan natin sa ibang bansa, maaari din po kayong tumawag. Ang atin pong toll-free number 1-800-132-20-196, 1-800-132-20-196. Pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Of course, ang Tinig ng Pag-asa po ay masusubaybayan rin on social media, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. At sa mga nagnanais po ng readily available, downloadable po ng mga Bible Study Guide, meron tayong pang-bata, meron po tayong pang-adult. Maaari po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Bago po tayo tumungo sa ating pag-aaral pampamilya, nais ko pong batiin si Ate Vigie, si Ma'am Vigie Cueto, ating resource. Sapagkat ngayon siya ay nagdaraos ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Ate Vigie. Maraming salamat po sa inyong ministeryo dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang aming dalangin ay patuloy pang palawigin ng ating Panginoon ang iyong buhay. Mapuno po ito ng mga masasayang experiences. At sapagkat tayo po ay magkakasama dito sa Tinig ng Pag-asa, sana po ay matikman namin ang inyong birthday treat. Ayan, happy birthday, Ate Vigie. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin, balancing home and career. Ito po ang ikalawang bahagi. Ibigay natin ang panahon sa kanya. Ate Vigie. Isa na naman pong magandang araw. Ang bati ko sa inyo mga ginigilim na mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Kayo po ba ay masaya?
Ito lagi po ang aking batid dahil gusto ko na hindi lang ako ang masaya sa buhay. Nais kong lahat tayo ay maging masaya. Kapag masaya tayo ay malayo tayo sa sakit. Binabati ko po ang mga tagapakinig na nandyan sa ibayong dagat, ang aking mga pinsan, mga tiyo-tiya, Tita Ben, Tita Elo, kung kayo ay naaabot nito, ang Tita Fita, ang Tio Eddie, ang sina Ate Melo, ang mga Mutia family. Binabati ko kayo diyan sa ibayong dagat. At ganun din po ang nandito sa Pilipinas, sa ating bansa. Magandang araw po sa inyo. Sa pagpapatuloy po kung paano natin babalansihin ang ating karir at ang ating tahanan, kahapon ay na-discuss ko na marami sa mga babae na kaya nahihirapan na maayos ang buhok dahil maraming sombrero o saklob na isinusuot, saklob ng asawa, ina, lola, anak, kaibigan, at kung ano-ano pang mga role sa buhay. At dahil marami tayong gustong magawa, maraming sa mga gawain natin gusto natin ay perfect ang ating ginagawa. Ayaw natin na hindi tayo magtatagumpay. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Dahil ito yung nakikita natin sa telebisyon at sa social media ng mga babae na marami silang nagagawa na parang okay lang naman at sila ay nananatili ang kanilang mga ganda. Ano pa, iniisip natin na kailangang maging tagumpay tayo sa ating bawat ginagawa. Tayo'y walang karapatang magliwalil kapag tayo ay may dapat tapusin. At nakagis na natin na ang mga ina ng tahanan ay talagang kahit may trabaho, dapat ay perpekto pa rin ang role niya sa kanyang asawa. Dudulutan mo ang iyong anak, ang iyong asawa sa kanilang mga pangangailangan. At ang iba ay dahil active na active, puno ng buhay, puno ng sigla, ay talagang gusto'y marami ang naggagawa. So, ang sabi po dito sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Ayan. Huwag nating gayanan kung ano yung natututunan natin o nakikita natin sa ating paligid. Lalo na kung hindi naman natin kayang gawin. Sapagkat kung ito'y pipilitin natin, marami ang naiisa-alang-alang katulad ng relasyon natin sa ating kapwa. Dahil pag hindi na perfect ang ating ginagawa, ang tendency ay tayo ay manisi, silipin yung ibang tao, ikumpara natin ang ating sarili sa iba. So, atin po itong iwasan. Ang isang paraan upang mabalanse ang ating buhay ay alamin kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Para saan tayo nilalang at ano ang nais niyang gawin natin, gawin ng Diyos sa pamamagitan natin. Mabuhay tayo sang-ayon sa prioridad. Ang sabi dito sa isang aklat na sinulat ni Rick Warren, ang title ay The I'm So Busy Epidemic or Ladies Home Journal, page 90, sinulat noong February 2005. Tinranslate po ito sa Tagalog. Ang sabi po, isang dismayadong ina ang nagsabi sa akin, nais kong maglaan ng panahon para sa aking mga anak. Pero paano ko gagawin yon? Ako ay sumagot. Ang sabi niya, hindi mo kaya. Kailangan mong mamili. Yun po pala ang sagot. Na marami tayong gustong gawin para sa ating pamilya. Pero hindi natin kayang gawin. So, mamimili lang tayo ng kaya nating gawin. Araw-araw ay kailangan nating mamili para sa ating buhay. Ang tanong ay, ang gagawin ba natin ay yung hinihinging dapat gawin ngayon? O ang gagawin ba natin ay yung totoong mahalaga sa atin? Tayo ba'y nabubuhay sang-ayon sa ating prioridad?
o lumilipas ang araw na ang ginagawa ay yung hinihinging gawin ngayon. Diba? Nakakalito yun, ano po? Merong mga bagay na hindi natin alam ano ba yung mahalaga. Alam natin yung mahalaga, pero yung nagagawa natin, yung hinihingi ngayon. So, nang tanungin kung ano ang mga prioridad nila sa kanilang buhay, sang-ayon po sa survey, maraming kababaihang Kristiyano ang naglista nito. Ang number 1 sa kanila ay ang Diyos. Sunod, pamilya. Ikatlo, ang kaibigan. Ika-4 ay tahanan. Ika-5 ay ministeryo. At ang ika-6 ay hanap buhay. Pero yun kaya ang nagiging pagkakasunod-sunod ng ginagawa natin araw-araw? Ang susi upang mabuhay sang-ayon sa ating prioridad ay alamin at itala ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ayon sa kahalagahan nito at kung paano ito gagawin. Kasama dito ang pag-aatas ng ibang gawain sa iba. Yun, matuto tayong mag-designate o iutos natin sa iba yung hindi na natin kaya. Pagtatanggal ng ibang gawain. Yan. Marami akong gustong gawin. Gusto kong manahin ng mga kortina, gusto kong manahin ng kung ano-ano, maghalaman. Marami akong iniisip na gustong gawin sa buhay. Pero ang sabi niya, kung hindi natin mababalanse, tanggalin natin yung iba. Paglalaan ng panahon sa tunay na mahalagang bagay na malimit, makaligtaan. Ito po ang dapat nating gawin. Paglaanan natin ano ba yung tunay na mahalaga, na malimit ay ating nakakaligtaan. Ito po yung panahon para sa Diyos. Isa yan sa ating nakakaligtaan. Minsan nga babangon na lang tayo. Hindi na natin naaalaalang manalangin o magdasal. Magpasalamat sa ating Panginoon na tayo ay nagising pa. Date with the husband. Minsan ito ay nawawala na sa atin na tayo ay makipag-date sa ating asawa o makipaglaro sa ating mga anak. So, God first. Unahin natin ang Diyos. Alam niyo po ba na itong prinsipyong ito'y ipinamuhay ng ating Panginoon? Alam niya ang kanyang layunin at namuhay sang-ayon sa prinsipyong ito. Ang sabi po sa John 13:3-4, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang kamay. At siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at kanyang ibinigkis sa kanyang sarili at siya'y nakipagniig sa Diyos. Inuna niya ang relasyon niya sa Diyos. Gaano man karami ang kanyang gagawin, siya ay naglaan ng panahong humiwalay sa karamihan at nanalangin. Kalimitan ay sa gabi. Alam niyang wala siyang magagawa kung hindi gagawin ang gayon at ito'y sinabi din niya sa atin. Kaya dapat uunahin natin ang Diyos. Ang sabi niya sa John 15:4-5, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood.
Kapag tayo'y hiwalay sa ating Diyos, wala tayo talagang magagawa. Yung ating mga iniisip, mga pinaplano, hindi ito magtatagumpay kung hiwalay tayo sa Diyos. Laging ipaalam sa atin ng Diyos kung ano ang mga dapat nating gawin sang-ayon sa pagkatawag sa atin. At bibigyan tayo ng panahon upang magawa ang mga bagay na iyon. Di ba? Kaya napaka-importante na ating unahin ang Diyos sa ating buhay. Ang ibig sabihin ng pamumuhay ng balanse ay yung nabubuhay sang-ayon sa pagkatawag at pagkalalang sa Kanya at hinahayaan na lang yung ibang mga bagay. Ito ang dapat nating unahin. Ano ba yung mission natin sa buhay? Ano ba yung layunin? Bakit tayo tinawag ng Panginoon? Ikalawa, alam ni Jesus ang layunin na ibinigay ng Diyos sa Kanya at ipinamuhay niya ang layuning ito. Hinayaan niya ang mga bagay na hindi marapat. Kung hahayaan nating ipaunawa sa atin ng Diyos ang layunin niya para sa atin, ay maaari tayong mamuhay sang-ayon sa layuning iyaon. Ang layunin sang-ayon sa pagkalalang sa atin ng Diyos. So mga kapatid, ginawa ng Panginoong Hesus na prioridad ang relasyon. Relasyon niya sa kanyang Ama. Dapat natin itong gayahin. Maging prioridad yung relasyon natin sa ating Diyos Ama na siyang magtuturo sa atin kung ano ang layunin ng ating buhay, kung bakit tayo tinawag. At yun ang ating mauunang gawin. Ituturo kung paano natin gagawin ang mga bagay-bagay sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Pagka ganon, hindi na tayo parang superwoman na pipilitin nating magawa ang lahat hanggang sa tayo'y nai-stress. Gagaan ang ating buhay. Magiging tayong masaya at puno ng pag-asa. Muli, bukas ay ating patuloy na pag-aralan at pag-usapan kung paano pa mababalanse ang ating buhay, pampamilya at ang ating buhay na pangtrabaho o yung ating karir. Magandang araw pong muli, pagpalain kayo ng ating Panginoon, mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po sa ating birthday girl. Maraming salamat Ate Vigi. Napakaganda po ng kanyang share, napaka-practical. Kailangan po nating i-identify ano ba yung urgent. Pag sinabing urgent, ano yung kinakailangan kong gawin right now? At ano naman yung mahalaga? Magkaiba po yun magkaiba yung urgent at yung important. Dapat po alam natin sa buhay natin ano ba talaga yung totoong mahalaga para sa akin na dapat kong unahin, na dapat kong paglaanan ng panahon. Ayon dun sa kanyang binanggit na parang research, ang sabi ng mga kababaihan, ang una daw sa kanilang buhay ay Diyos, family, friends, tapos tahanan, tapos yung ministry. Panghuli pa yung hanap buhay. Pero base po sa ating mga experiences, nagagawa nga po ba natin ito? Ako personally ay guilty rin dito sa bahaging ito, yung pagbabalanse ng tahanan at ng career. Kaya talagang kailangan nating maglaan, talagang bumawi po sa ating mga anak. Yung kapag kasama natin sila, kapag kasama natin yung pamilya natin, hindi yung divided pa yung attention natin na nandun nga tayo sa bahay pero nagsa-cellphone, maaring hindi nga trabaho pero yung attention natin wala pa rin sa kanila. Maaring ito lang din yung panahon natin mag-Facebook. So sige, update. Ito yung panahon kong manood. So nanonood ako instead na yung talagang tayo ay nakikipaglaro. Meron talaga tayong intensyon na talagang gumugol ng ating buong panahon. Yung quality nga, sinasabi nila, quality time with our family. Kaya yung mga binanggit niya pong pamamaraan, magkaroon ng mga to-do list para hindi ko maisipang gawin, yun ang gagawin. Nakakalimutan na yung dapat unahing mga gawin. I-designate, very important po yan. Matuto tayong mag-designate. Minsan kasi iniisip din po natin na
mas alam natin ito gawin ng tama sa pamamaraan nating alam. Pero minsan, maganda rin po yung binibigyan natin ng pagkakataon yung iba. I-designate natin yung iba pong mga gawain kung maaari naman nating, meron naman tayong mga taong maa-assign yung mga task na yon. Maglaan ng panahon para sa tunay na mahalaga na malimit na kakaligtaan. Nabanggit ko na po yan. Gusto ko yung mga binanggit nga, date with husband, yan yung nawawala na sa atin pong kabisihan sa araw-araw. Alam niyo po, ang sabi ng aking nabasang quote, the busier you are. Kung daw tayo ay mas busy, di ba kalimitan pag busy tayo, ano yung mga nakakalimutan natin gawin na manalangin, mag-aral ng banal na kasulatan, yung palaguin ang ating spiritual na buhay. Ang sabi po, the busier you are, the more time you need to spend with God. Para po ang Diyos ang tutulong sa ating ma-manage yung ating mga oras, maging matagumpay ang ating maghapon, pagaanin ang ating mga trabaho. Again, the busier you are, the more time you need to spend with God. Kung kayo po, mga kaibigan, ay may katanungan tungkol dito sa ating naging pag-aaral, meron po kayo mga nais na paglilinaw na gawin, kayo po ay nakaka-relate at meron kayo mga karanasan na gusto ninyong i-share, feel free po. Ganun din, kung gusto niyo pong makatanggap ng mga aklat at aralin sa Biblia na patuloy nating ipinamimigay, tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777, 0917-174-2777 or sa 0968 853-6607. 0968-853-6607 ang atin pong toll-free number kung kayo po ay nasa labas ng NCR. Ito po ang inyong maaaring tawagan ng libre, 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang atin pong programang ito ay nasa social media din. Ang atin pong Facebook page, AWR Luzon, Philippines. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio North Philippines. Sa bahaging ito, mga kaibigan, atin pong saksihan ang isang magandang awitin. Buhay ko ay
Maraming salamat po sa mensahe ng awitin na sana po ay magsilbing inspirasyon sa atin pong pagtatrabaho sa maghapong ito. Atin pong ipinagpapatuloy ang pag-aaral ng banal na kasulatan, ang mga kalalakihan sa bagong tipan, at binibigyan po natin ng pansin ang kasaysayan ni Apostol Pablo, ang kanya pong conversion, ang kanyang witness, ang kanyang ministry, at ngayon po ang kanyang panalangin. Paul prayed for those he loved. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral, ng ating topic ngayon. Ibigay natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Kolosas. Meron siyang malalim na pag-ibig sa mga Kristiyano sa Kolosas. Nadaman niya ang kanyang pagiging malapit sa kanila, bagamat siya'y malayo sapagkat siya'y nakabilanggo. Nagagalak siya sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-asa, at gayon din sa kanilang pag-ibig. Ibinabahagi ni Apostol Pablo ang kanyang panalangin sa kanila. Kung ako'y magtatanong, kaibigan, papaano tayo manalangin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at gayon din sa mga taong malapit sa atin? Papaano tayo nananalangin? Maaring sabihin natin na idinadalangin ko kayo. Subalit si Pablo ay sa kanyang panalangin ay tinukoy niya na kung ano ang nais niyang mangyari sa mga Kristiyano sa Kolosas. Binabanggit sa aklat ng Kolosas 1:9 hanggang 11, ganito ang ating mababasa. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumitigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng kahatagan at pagtitiyaga na may galak. Si Apostol Pablo ngayon ay kanyang binahagi sa mga Kristiyano sa Kolosas ang kanyang panalangin. Nanupat ang kanyang panalangin, sila ay mapuno ng kaalaman o kalooban ng ating Diyos. Napakahalaga ang manalangin kay Apostol Pablo. Papaano ngayon tayo magkaroon ng kaalaman sa Diyos? Sinasabi sa ating Biblia sa aklat ng Apokalipsis 1:3, mapalad ang taong bumabasa, nakikinig at tumutupad sa mga propesiya. Sa makatwid, kailangan natin ngayon tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Ano bang ating binabasa para tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano? Tangi lamang ang salita ng Diyos ang magpapalago sa ating buhay Kristiyano. At kapag tayo ngayon ay lumalago sa ating buhay Kristiyano ngayon, ito ay nagbibigay ng larawan sa ating paglakad na kasama ng ating Diyos. Sinasabi sa ating Biblia, sa aklat ng Amos, maari bang lumakad ang dalawa na magkasama maliban na sila ay magkaroon ng isang pasya na sila ay magkakaroon ng damdamin na sa bawat isa
na ayon sa kanilang pinag-usapan, na ayon ngayon sa kanilang kalooban sa bawat isa. Nagtutulungan sila. Kaya nga tayo ay lumalakad bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Merong halimbawa sa Biblia na ang mga ito ay lumakad na kasama nila ang ating Diyos. Ito ay natala sa aklat ng Henesis, Kapitulo 5, ating simulan sa versikulo 21 hanggang 24. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging anak niya si Matusalem. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na maipanganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae, at ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Kaibigan, si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos. Ang ibig sabihin ng paglakad na kasama ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos, ito ay ating ginagawa. Sa ngayon tayo, kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi tayo lumalakad na hindi kalooban ng Diyos. Kaibigan, anong klaseng paglalakbay Kristiyano meron tayo? Meron ding binabanggit sa ating Biblia. Ito naman ay karanasan ni Noe ayon sa 6 ng Henesis 5 hanggang 9. Ito yung kalagayan ng sanlibutan noong panahon na yon. Sapagkat noong dumarami ang mga tao, ay naging masama ang nasa puso't isipan ng mga tao ngayon, na sila ay nag-iisip ng bagay na masama laban sa kanilang kapwa. Dumarami ang sinasabing krimen sa kanilang paligid. Kaya nga, ang sabi sa 6:5 hanggang 9 ng Henesis, nakita ng Panginoon na napakasama na ang tao sa lupa, at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop at ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Kaya nga nalulungkot ang Diyos sapagkat ang ginagawa ng mga tao, maging yung laman ng kanilang mga puso, ang kanilang mga panukala ay palaging masama, puro masama. Subalit, ang wika ng ating Biblia sa 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga sa Amos, can two walk together except they will agree? Na sila ay magkasundo. Kaya nga, sila ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ay namuhay ayon sa panukala ng Diyos. Kaya nga, ang Diyos ang nagsabi na sila ay matuwid sa kanyang banal na harapan. Kaya nga, ang ating banal na kasulatan ang nagbibigay ng ulat kung papaano yung sulat ni Apostol Pablo sa taga-Kolosas ay nanalangin siya, binahagi niya ang kanyang panalangin. Napakahalaga ang panalangin. Hindi niya pinanalangin na sila ay hindi magkaroon ng pag-uusig. Hindi niya pinanalangin na sila ay pagpapalain. Hindi niya pinanalangin na sila ay magkaroon ng political power, kundi sila ay kanilang idinalangin na magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa Diyos.
Ano itong kaalaman na ito? Ano itong knowledge na ito? Ito bang kaalaman na ito ay may kinalaman sa ating bagay sa sanlibutan? Ito bang kaalaman na ito ay may kinalaman sa world of sports? Ito bang kaalaman na ito ay magkakaroon sila ng kung papaano sila magtatagumpay sa kanilang negosyo? O kaya naman kaalaman na magbibigay ng academic recognition? Papaano tayo magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng ating Panginoon? Ang sinasabi sa versikulo 10 ng Kapitulo 1 ng Kolosas ang wika, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ito yung kanyang panalangin. Very specific ang kanyang sinasabi sa Panginoon, nawa itong aking mga kapatid sa Kolosas, ganito ang kanilang maging karanasan sa kanilang mga buhay. Kaibigan, kung ating pag-aaralan ang Biblia, ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay. Ating ngayong makikita anong uri ng paglalakbay meron ang bayan ng Diyos nung una. Kasi meron nagsasabi na kapag ka ikaw ay tinanggap mo si Kristo na yung tagapagligtas, pagpapalain ka. Ang sabi ng iba, yung sinasabing social gospel. Para bagang hiwalay ka sa problema, wala ka ng problema, puro kasiyahan ang nasa puso mo, sa buhay mo, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng maraming salapi sa iyong wallet. Ganun ba ang paglalakbay na bilang Kristiyano? Tingnan natin, kaibigan, ang paglalakbay na ginawa ng bayan ng Diyos noong panahon ng bansang Israel. Nung sila ngayon ay pinaintulutan ni Paraon na sila ay lumabas na sa Ehipto at sila ay pupunta sa lupang pangako, dahilan sa ang lahat ng mga panganay sa Ehipto ay nangamatay. Subalit ngayon, naalala ng hari ng Ehipto na bakit ko sila paalisin? Kinakailangan sila ay babalik sapagkat wala na kaming mga alipin. Kaya ang ginawa ng haring ito ng Ehipto na si Paraon, pinahabol niya sa kanyang mga sundalo o kanyang mga hukbo ang mga Israelita. At samantalang ngayon naglalakbay ang mga Israelita patungo sa lupang pangako. Nasa kanilang harapan ang dagat na pula. Magkabila ang matataas na mga bundok. Sa kanilang likuran ang mga sundalo ngayon ni Paraon na inahabol sila para sila'y pabalikin sa Ehipto. Para bagang imposible na sila ay makatawid sa dagat na pula. Subalit ang Diyos ay makapangyarihan. Yung tungkod ni Moises ay naging tungkod ng Diyos. At nung ginamit ni Moises yung tungkod na yon, na naging tungkod ng Diyos, ay nakadaan sila sa dagat na pula. Nagkaroon ng highway ngayon at sila ngayon ay pagkatapos nakatawid, nandun naman sa likuran ngayon ang mga sundalo ni Paraon. Subalit noong ang tungkod ni Moises ay ginamit niya, nagsauli ngayon ang tubig sa dagat na pula at nangalunod ang mga sundalo o mga hukbo ni Paraon. Kaibigan, pagkatapos ng dagat na pula ngayon, sila ay dumaan sa ilang ng sur. Kapag ka ikay naglalakbay sa ilang, walang tubig. Mainit ang paglalakbay. Bakit ganito ang pinagkaloob ng Diyos sa kanilang paglalakbay? Kaibigan, nais ng Diyos na sila'y magtiwala sa kanyang kapangyarihan, sapagkat kung sila ay walang tubig, bagamat merong ilang sa kanilang paglalakbay, ang Diyos ay tutulungan sila. At pagkatapos ng ilang, narito naman ang sinasabing Mara. At ang Mara, ang ibig sabihin ay mapait. Para kung nakikita noong nakita ngayon ang tubig medyo
malayo pa sila at pagkatapos may punong kahoy, ang iba nagtakbuhan upang sila makainom na ng tubig sa Mara, subalit nung kanilang ininumang tubig ay mapait. Kaya sila nagreklamo ngayon kay Moises. At ang lingkod ng Diyos ngayon ay nakipag-usap sa Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, Moises, kumuha ka ng sanga ng punong kahoy, pagkatapos ilagay mo sa tubig, at nung inilagay ni Moises sa tubig ang sanga ng punong kahoy, ang tubig ay kanilang nainom. Kaibigan, na kapag tayo ay merong mapait na karanasan, alalahanin natin ang krus ng Kalbaryo. Sa makatwid sa ating mga paglalakbay ay maraming mga hamon. Merong merong mapait na karanasan, at ang nais ng ating Panginoon sa ating paglalakbay, tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya papaano mo ngayon ipangaral sa mga taga-Africa na nagugutom sila yung social gospel? It's gonna be alright kapag ka ikaw ay tumanggap kay Kristo, ay wala ka ng problema, kaibigan, hindi mawawala ang problema mo. Pero kapag ka ikaw ay naglalakbay at ikaw ay merong problema at ikaw ay dumalangin sa Panginoon, ang Diyos ay tutulungan ka kung papaano makatawid sa iyong mga problema sa buhay. Nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya, na tayo magkaroon ng pananampalataya upang tayo ay magkaroon ngayon ng tagumpay, hindi sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa 10, versikulo 10, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Papaano tayo lalago sa pagkakilala sa Diyos kung ang ating namang mga isipan ay pinupuno natin ng mga bagay sa makasanlibutan? Sinasabi nga ng Biblia, ayon sa aklat ng San Mateo 4:4, ang wika ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pa naman sa salita ng ating Panginoon. Kung tayo kumakain ng tinapay o sa atin ay kanin para tayo mabuhay, kinakailangan tayong kumain ng salita ng Diyos, sapagkat ang Kanyang banal na salita ay nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagpapalakas sa ating pamumuhay bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Kaibigan, hindi maaari ngayong lalago tayo sa kabuhayang Kristiyano kung ang ating mga nakikita na mga bagay ay mga krimen. Ang nakikita natin ay puro patayan. Ang nakikita natin ay yung paggawa ng hindi tama sa opposite sex. Kaibigan, magkakaroon tayo ngayon ng espiritual na paglago sa magitan ng ating pagbasa ng salita ng ating Panginoon sa araw-araw. Kaya nga ang sinabi ngayon ni Haring David sa kanyang mga sulat sa mga awit ang wika, ang salita mo'y ilawan ng aking mga paa. Tayo ay napalayo sa Diyos. Hindi na nating alam ang daan patungo sa Diyos, kaibigan. Subalit ang salita ng ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng ilawan kung papaano tayo makakalakad ng tuwid sa harapan ng ating Diyos upang ating makita ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya nga, kailangan natin ang pagbasa ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay maging masaya, maligaya, at tayo ngayon ay mapupuno ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Hindi lamang tayo, kaibigan, nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo naman ay dumadalangin sa ating Panginoon. We pray. Anong ating idinadalangin sa Diyos? Kaibigan, kung papaano tayo maging malapit sa ating Panginoon.
Kaya nga sa umaga, ang ating dapat gawin ay ating italaga ang ating sarili sa ating Panginoon. Nanupat ang ating mga panukala, ang ating mga nais sa ating mga buhay, ating ngayong ipagkaloob sa ating Panginoon. Isuko natin sa ating Panginoon upang Siya ang manguna sa atin. Kaibigan, ako ay galing sa Pampanga noong mga ilang taon na ang nakalipas at kami ay may pagpupulong sa opisina doon sa Malabon at pinara ko ang isang bus upang ako'y sumakay sapagkat ako'y nagmamadali. Subalit bago ako umalis, ako'y nanalangin sa Panginoon. At sapagkat ako'y nagmamadali, ang bus naman na aking pinara ay hindi na huminto. Kaya para bagang naiinis ka sapagkat ikaw ay nais na makasakay at ikay makakarating sa iyong pupuntaan na ikaw ay tama sa oras. Subalit ang bus ay hindi huminto. Parang upset ka. Subalit pagkaraan ng ilang minuto, merong bus na dumaan at aking pinara at ako'y sinakay. At noong ngayon, ako'y nakasakay na sa bus patungo sa Maynila, nakita ko yung bus na aking pinapara. May aksidente. At yung bus na yon ay naaksidente sa daan at nandoon siya ngayon sa palayan. Kaibigan, kung tayo ay nananalangin sa ating Panginoon, bibigyan tayo ngayon direksyon sa ating pamumuhay sa araw-araw. Kaya nga ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating mga espiritual na pangangailangan. At ang panalangin naman ngayon, ito yung sinasabi ngayong hininga ng ating buhay espiritual. Kaya ang sabi ngayon ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Thessalonica, manalangin ng walang patid. Maaring tayo ay nasa paglalakbay, pero ang ating isipan ay nasa ating Panginoon. Marahil tayo ay nasa isang lugar sa isang pagpupulong. At pagkatapos ngayon, ang ating mga isipan ay nasa ating ding Panginoon. Kaibigan, pagkatapos na tayo'y nagbasa ng aklat ng banal na kasulatan, tayo nanalangin, ang kailangan natin yung exercise. Kailangan natin ibahagi sa iba yung ating ngayong nalalaman sa salita ng Panginoon. Kung papaano nakita natin ngayon ang isang pag-asa, ibahagi natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga taong nakakasalamuha sa araw-araw, ibahagi natin ang salita ng Diyos. Yun ay exercise. Kumbaga sa ating ngayong pamumuhay sa araw-araw, tayo kumakain ngayon, humihinga tayo, pero naman wala tayong exercise. Anong mangyayari sa ating buhay? Hindi kumpleto, hindi balanse ang ating pamumuhay, kaibigan, sa araw-araw. Kaya nga, kailangan din natin ang ating sinasabing worship, pagsamba. Wala tayong maaring ipagkaloob sa ating Panginoon, kundi sambahin Siya sa Espiritu at sa katotohanan, kaibigan. Tayo ay naglalakbay, papaano ang ating paglakad sa Espiritu. Merong binabanggit ang aklat ng Galatia 5:16. Ganito ang ating mababasa. Napakaganda, kaibigan, ng sinasabi ni Apostol Pablo. 5:16. Ganito ang sabi ng Biblia. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagganasa ng laman. Ang pagganasa ng laman kung minsan hindi, sabihin natin, nakakasira sa buhay ng tao. Kaya nga ang sabi, oh, be careful little eyes what you see. Oh, be careful little lips what you say. At oh, be careful little ears what you hear. Kaibigan, ano bang ating narinig? Ano ba yung ating nakikita? Kung minsan yung mga picture na malaswa na hindi dapat makita, marami ngayon yung mga pornography, marami ngayon na nakakalat sa mga bangketa, kaibigan, hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Meron pang sinasabi si Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, versikulo 2, ang wika, at lumakad kayo sa pag-ibig,
gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Ano ba sabi sa 8? Sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. 9. Sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan. Sa 10. At inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kaibigan, ito ngayon ang paglakad natin sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Dapat tayong lumakad sa Espiritu. Dapat tayong lumakad na may sa pag-ibig. Dapat tayong lumakad sa liwanag sa ating Panginoon. At sa ganitong paraan, tayo ay nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya nga, yung panalangin ni Apostol Pablo, gusto kong basahin na muli ang wika, upang kayo lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng gawang mabuti. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan, Gospel of John, Kapitulo 15, versikulo 8, ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang wika, sa pamamagitan nito, nanuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, ito yung nais ng ating Panginoon. At ito ang panalangin ni Apostol Pablo sa taga-Kolosas. Ito rin ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga nakakabasa sa kanyang sulat sa aklat ng Kolosas. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nais niya na tayo magkaroon ng kaalaman sa kanyang kalooban. Handa ka ba nang magbasa ng kanyang banal na salita, makinig at tumupad sa kanyang kalooban? Bago tayo manalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, meron ka bang kahilingan sa ating Panginoon? Ibulong mo sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Diyos ay nakikinig sa mga earnest prayer, mataimtim na panalangin. Ang ating Panginoon, ang wika nga ng Biblia, bago pa nating banggitin sa ating mga labi, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kaya lang nais ng Diyos, kaibigan, na pakinggan ang ating tinig, ang ating kahilingan sa Kanya, at ngayon tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa araw-araw maraming mga hamon sa aming mga buhay. Maraming mga suliranin, Panginoon. Subalit kami po ay nananalig, nananampalataya, ang aming Diyos ay tutulungan kami, palalakasin kami, at kami ay bibigyan ng pag-asa sa araw-araw sa aming pamumuhay. Dakilang Diyos, maging malapit po kayo sa aking kaibigan. Sa kanyang pag-aaral ng banal na salita, O Diyos, pagyamanin po sa kanyang puso't isipan ang inyong banal na salita, at nawa ito ay mamunga ng kabanalan sa kanyang puso't isipan upang maging kalugod-lugod sa harapan ng aming Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat na inyo pong tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
Maraming salamat po, Pastor Romy, na kaka-inspire na si Apostol Pablo po ay ipinapanalangin itong mga taga-church ng Colossians. Ano po? Ito ay sa Colossians. Ang sabi po, nabasa ko na ito ay hindi pa nakikita kumbaga ni Pablo itong mga miyembro ng church na to, subalit kanyang isinasamo sa panalangin. Ang sabi ay he prayed for them without ceasing. At yung kanyang panalangin ay faithful at ongoing. Ibig sabihin hindi lang po once niyang ipinanalangin sila. Napakaganda po na tayo rin, yung mga nasa kapaligiran natin, maaring hindi man humingi sa atin ng espesyal na prayer request, pero kung alam po natin ang kanilang kalalagayan, kanilang pinagdadaanan, ay banggitin din natin sa Panginoon sa atin pong mga personal na panalangin. Ano po ang laman ng panalangin ni Apostol Pablo? He prayed for knowledge, kaalaman, na sila ay mapuno ng kaalaman ng Diyos. So it's just not for knowledge sake. He prayed na maganap sa kanila yung kalooban ng Diyos. Maunawaan, magkaroon sila ng spiritual wisdom, spiritual na kaalaman at pangunawa. Yung pong first request na yun ni Paul for knowledge, kagaya na binanggit ko, not just for the sake na may alam sila. No. Gusto niya po na itong mga Colossians ay maunawaan, malaman, maunawaan ang nais, ang kalooban ng Diyos, at pag po naunawaan nila ito, magawa nila, ma-practice nila, ma-apply sa pang-araw-araw nilang paglakad. Ang sabi niya na yung kanilang pamamaraan ng pamumuhay ay maging karapat-dapat, katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus. Yun po ang after maunawaan, ang sunod niyang panalangin, that they will live worthy, that they will live a life that is pleasing, katanggap-tanggap sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po yung halimbawa ni Apostol Pablo sa kanyang pananalangin ay magandang maging, kumbaga, ma-evaluate din natin yung ating prayer, yung ating content ng ating din pong panalangin. Sa atin pong pananalangin dapat maganda po na meron din tayong desire na yung nakapalibot sa atin ay lalago din sa kaalaman sa Panginoon, magawa ang kalooban niya at magkaroon po ng ability, ng kakayanan na mai-practice, mai-apply ito at magkaroon ng katanggap-tanggap na buhay kay Kristo. Mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan sa ating naging pag-aaral, kung kayo po ay may pagnanasa sa inyong puso na ang buhay po natin ay maging katanggap-tanggap kay Jesus at nais natin na personal na tanggapin siya, personal na makilala siya, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Ganon din po kung gusto ninyo na makatanggap ng mga aklat, aralin sa Biblia na patuloy po nating ipinamimigay. Tumawag lang po or mag-text sa 0917-174-2777 or sa 0968-853-6607. Para po sa mga kaibigan natin na nasa labas ng NCR, ang maaari niyo pong tawagan ng libre ay 1-800-132-20196. Yan po ang ating toll-free number. Pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang ating pong mga social media account, our Facebook page, AWR Luzon, Philippines, our YouTube channel, Adventist World Radio, North Philippines. At sa lahat po ng nagnanais makatanggap ng mga or makapag-download ng mga readily available na resources, pwede po kayong pumunta sa bibleschools.com/Central Luzon. Muli mga kaibigan, sa ngalan po ng bumubuo ng Tinig ng Pag-asa, maraming salamat po sa inyo. May you have a wonderful weekend. God bless you po. We'll see you again tomorrow. Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubungin.
Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week.